COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay. Welcome sa isa na namang edisyon ng COVID-19 Watch Weekend. Ako po ang inyong lingkod, si Heidi Bernardo Sampang. Ihahatid po namin sa inyo ang mga balitang may kinalaman sa COVID-19 maya-maya katulad ng utos ni Pangulong Duterte na lagyan ng price cap ang COVID-19 testings. Samantala, makakasama rin po natin ang Frontliner of the Week na ipapakilala ni Joy Kawayan Combatier mula sa South Cotabato. Sasamahan din po tayo ni FEBC President Dan Andrew Cura sa pag-aaral sa mga binubuksang oportunidad nitong pandemya para mas maging bukas ang puso na mga dapat makarinig ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. COVID-19 Watch. Bahagyang bumilis ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong nagdaang buwan ng Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 2.5% ang naitalang inflation sa buwan ng Oktubre, mas mabilis kumpara sa 2.3% noong Setyembre. Ayon sa PSA, nakapag-ambag sa mataas na inflation ang pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular ang karne, isda at gulay. Tumaas din ang singil sa barbershop services ng 7.6% noong Oktubre at tumaas din ang education cost para sa private schools. Nakapagtala din ng pagtaas sa pamasahe, partikular sa mga tricycle at jeepney. Nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang executive order na magtatakda ng price cap para sa RT-PCR testing at test kits sa bansa. Batay sa EO number 118 na nilagdaan noong Miyerkules, inaatasan ang Department of Health na tiyakin ang accessibility at affordability ng RT-PCR testing. Pinapatulong naman ang Department of Trade and Industry o DTI sa DOH para sa pagtatakda ng price range sa test kits na ginagamit ng mga ospital, laboratorio at iba pang health facilities. Gayunman, hindi naman tinukoy ng EO kung magkano ang price cap sa test kits. Nakasaad sa EO na maaaring bawian ng lisensya at accreditation ang hindi susunod sa price range. Malugod namang tinanggap ng Department of Tourism ang pagpirma ng Pangulo sa EO 118. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ang hakbang na ito ay magbibigay kumpiyansa sa mga biyaherong bibisita sa mga sikat na destinasyon. Hudyat din anya ito ng muling pagpapasigla ng ekonomiya sa pamamagitan ng unti-unting pagbubukas ng domestic tourism. Matatandaan na una nang umangal ang ilang overseas Filipino workers na pumalo sa 20,000 pesos ang bayad sa swab test matapos na tumigil ang Philippine Red Cross dahil sa hindi pagbabayad sa utang ng PhilHealth. Magluluwag na ng restrictions ang Quezon City government sa mga mall at restaurant. Ayon ito kay Quezon City Mayor Joy Belmonte dahil bumababa na ang kaso ng COVID-19 sa lungsod at para tuluyan na ring makabangon ang ekonomiya nito. Ipinabatid pa ni Belmonte na maaari na ring magsagawa ng tiyangge, flea markets at bazaars basta't ililista lamang ng event organizers ang mga dadalo at mahigpit na ipatutupad ang health protocols. Sinabi din ni Belmonte na katuwang nila ang Quezon City Police District sa mahigpit na pagpapatupad ng pagluluwag ng mga panuntunan sa mall at restaurants lalo na't 94% ng mga dinapuan ng COVID-19 sa lungsod ang gumaling na. Pinayagan na ng Department of Health ang National Capital Region Police Office na mag-issue ng certification sa mga pulis na naging pasyente ng kanilang temporary treatment and monitoring facility. Ayon kay Dr. Corazon Flores, ang OIC ng DOH Metro Manila Center for Health Development, maganda ang ginawang hakbang ni NCRPO Director Police Major General De Bolsinas sa pagtatayo ng treatment facility sa loob at labas ng Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Ito ay para mapangalagaan ang mga pulis na nahawahan ng COVID-19.
Sinabi pa ni Dr. Flores na maayos ang kagamitan at mga nagbabantay ng itinayong pasilidad kaya't walang dahilan upang hindi sila payagan na maglabas ng certification. Dagdag pa ni Flores na inaasahan ng DOH na magtutuloy-tuloy ang maayos na palakad sa treatment facility ng NCRPO sa ilalim ng pangangasiwa ni SINAS. Ngayon naman sa ating COVID-19 Watch Weekend, narito po ang ating frontliner of the week. Ipakikilala siya ni Joy Kawayan Combatir, walang iba kundi si Jennifer Riz Taclindo, isang registered nurse at isa ring DepEd nurse na naka-assign sa isang isolation facility sa General Santos City sa South Cotabato. Bagamat patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa General Santos City, patuloy namang nadadagdagan ang mga nakaka-recover. Sa mahigit 800 mga nagpositibo sa Gensan, mahigit 600 na ang gumaling sa COVID-19 samantalang mahigit 230 aktibong kaso pa ang patuloy na tinututukan kung saan mahigit 70 ang nasa barangay isolation facilities. Ang ating frontliner of the week na si Jennifer Riz Taclindo ay isa sa mga nurse na nagmo-monitor sa kalagayan ng mga pasyenteng nasa isolation facility ng Barangay Kalumpang. Ibinahagi niya kung paano nila inaalalayan ang mga pasyente upang sila'y mabigyan ng pag-asa. Ang routine po, every morning, nag-rounds or minsan po through calls, tumatawag kami to check the patients po. Maliban doon, ma'am, sinicheck din po namin sila yung mental status nila, emotional part nila, ma'am. Siyempre, nakaka-stress ito sa kanila. So, in a way, pag nakausap namin yung patients, make sure namin na positive ang approach namin sa kanila, na friendly kami, approachable, at saka in a way na maka-open sila sa mga concerns nila or kung meron silang nafe-feel, at least maging komportable sila na ma-open yung mga kung ano man yung nasa loobin nila, ma'am. Importante po talaga yun, ma'am, kasi itong COVID-19, ma'am, mas nito, hindi lang yung physical, kundi yung mental and emotional status po ng mga pasyente. So, work out po namin yun, as much as possible, makatulong kami sa kanilang mga saloobin, lalo na kung may mga bad feelings sila, ina-acknowledge namin yung feeling nila kasi talaga naman pong normal na we feel bad, lalo na yung mga bagong admit. Mm-hmm. Siyempre, nasa sila, talagang yung feeling, yung emotion nila, ma'am, kumbaga high na high po talaga na. Minsan nga po, may nakausap kami, nagtatanong bakit daw po siya naging positive, parang hindi pa niya matanggap, ma'am. So parang kumbaga pa, ina-approach namin siya in a way na mapacify namin yung anxiety na nafe-feel niya. Mm-hmm. So, we let the patient talk, ma'am, na-express yung nafe-feel niya. Minsan po, umaabot ng mga ilang oras na usapan, pero mas nakakabuti po yun sa kanila para at least ma-release nila yung feelings or yung mga sa loobin nila, ma'am. Yung iba naman po, natanggap nila kasi laganap na po talaga ang COVID-19, lalo na po may mga local transmission tayo. So, yung iba, natatanggap nila na talagang mangyayari talaga siya, na hindi talaga din maiwasan, pero ang iba natatanggap, yung iba medyo kailangan pang kausapin, kailangan pang pakalmahin. Kumbaga, yung at the end of the day, kahit po pagod na pagod, nagiging kumbaga worth it lahat kung nakikita natin na na-appreciate po ng mga patients natin yung effort, yung service na binibigay sa kanila ng mga frontliners. May halong takot, pero parang nabibigyan din po ng lakas ng loob na humarap sa hamon ng buhay, ma'am. Kasi po, alam naman natin lahat na ito po isang pandemya. As a frontliner po, kami rin po yung isang source ng hope para sa ating mga kababayan, lalo na po yung sa mga naapektuhan po ng COVID-19. Sa kabila ng mga pangamba at takot, tangi ang salita ng Panginoon ang pinanghahawakan ni Jennifer na siyang pinaghuhugutan niya ng lakas kasama ang kanyang pamilya bilang pagtugon sa panawagang maglingkod. Nung una talaga, ma'am, na pull out kami sa work namin at naging COVID frontliner, ang dami pong mixed emotions po May anxiety, may fear. Pero at the end of the day, naisip din po talaga namin na it's a calling po talaga. Kailangan din talaga ng tulong ng isang nurse, ng isang frontliner, lalo na po ngayon na lumalaganap ang sakit. So, na-accept ko yung fear, yung anxiety, and then na lang po, kumbaga ipinasa Diyos ko na lang po. Alam ko po kasi na
lahat ito may mga reason, and talagang nagpe-pray na lang po talaga ako, ma'am. Kumbaga, isa din pong tulong sa akin na nakakope sa anxiety ngayon is yung pagbabasa po ng Word of God, daily devotionals ko with my family po. Minsan kahit nung nasa duty, through call or video call, nagbabasa kami ng Bible as family po. So, yung words of God nakabigay sa akin ng hope at saka ng courage, ma'am, to face the challenges po, lalo na po sa hamon ng buhay ngayon, hamon namin as frontliners po. Yun po talaga ang pinanghahawakan, lalo personally sa akin, ma'am. Yun po talaga ang source of hope. Nakita ni Jennifer na ngayong panahon ng pandemya, higit na nabigyan ng kahalagahan ang pagbibigay ng kalinga sa kapwa na siyang ginagawa ng mga nurse na katulad niya. Na-realize ko na in the midst of pandemic, ma'am, there is still care. Tapos meron din pa rin palang humanity. Kasi mga tao ngayon, di ba, parang minsan we're just, kumbaga, naglalakad-lakad lang tayo dito, ginagawa natin yung daily routine natin. Pero nung dumating yung COVID, kumbaga, nagkaroon ng care pati sa ibang tao. Lalo na po sa mga, actually, ang nurses, we give talaga care sa aming mga pasyente, pero mas naging malaki po ngayon yung part ng pagiging nurse namin. Kahit gaano pa kahirap yung mga pinagdadaanan ng mga nurses or ng mga frontliners, nagiging positive pa rin kami sa outlook namin sa life as nurse, kasi alam namin na malaking tulong talaga yung pagbibigay ng care sa aming mga pasyente, lalo na ngayon, ma'am. Be it physical care or emotional support sa kanila. May panawagan rin si Jennifer upang matulungan ang mga kababayan na nasa isolation facility upang mapabilis ang kanilang paggaling. In a way, makakatulong po tayo sa ating mga nasa isolation para sa mga pamilya po na na-isolate. As much as possible po, kung may time kayo, always make sure na tatawag po kayo sa kanila. Importante po talaga ang emotional support. And para naman po sa mga, let's say, physical needs nila, may mga mabubuting puso, yung mga stakeholders, para at least ma-supplement po yung diet nila, like fruits, ganun po, ma'am. Kailangan din po nila yon, fruits or pampaboost ng immune system po nila para mas-assist ang paggaling nila. Lahat po ng pwedeng ibigay natin ng support sa mga na-isolate, as much as possible, ibigay na lang po natin. Tulungan natin sila para at least mas mapadali yung paggaling nila. Sa huli, may mensahe si Jennifer sa mga kasamang frontliner. Para po sa lahat ng mga frontliners, kapit lang po tayo. Huwag po tayo mawala ng pag-asa kasi itong lahat po, it will all pass. And tibayan pa natin yung loob, and most importantly po, mag-pray po tayo for everyday protection, di lang po sa atin, sa ating family, and put our complete trust kay God na siya na po ang bahala sa atin. And we'll just do our part din po. Ating alalahanin lagi ang sinasabi sa Kawikaan 3:5-6. Kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Para sa COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat, Miss Joy. Samantala, patuloy naman po yung aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais po ninyong iparating para sa FEBC Ministry. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph or tumawag sa 0947-333-5605, 0947-333-5605 or landline number 8650-0855 para sa detalye. Pwede rin pong mag-donate sa FEBC sa pamamagitan ng GCash. COVID-19 Watch Weekend. Kapag ang isang krisis tulad ng COVID-19 pandemic ay nasabayan ng iba pang kalamidad tulad ng Super Typhoon Rolly noong November 1, lalong lumalala ang stress na naidudulot nito. May takot, pangamba, pag-aalala para sa sarili at mga mahal sa buhay, pagkawala ng pag-asa para sa kinabukasan. Bagamat may agarang tulong na maaaring maibigay, mahalagang holistic din ang pagpaplano ng tulong sa mga nasalanta.
Matapos tumama ang bagyong Rolly sa Kabikulan, partikular na sa mga lalawigan ng Catanduanes, Albay at Camarines Sur, agad nagtayo ng emergency broadcast station ng FEBC sa Kapitolyo ng Dirac, Catanduanes. Ito ay nagbo-broadcast sa frequency na 98.5 FM at maaaring mapakinggan sa pamagitan ng mga Android mobile phones. Nakausap ng First Response Radio Team ang social worker na si Rosela Taraya ng Provincial Social Welfare and Development Office sa Catanduanes. Coach Edsel po from FEBC Philippines. Rosela Taraya po, PSWDO Catanduanes. Kumusta po yung mga evacuees natin? As of now, nandun sila sa kanilang evacuation center, every municipality po. And hindi pa sila pinapabalik sa kanilang mga tahanan? Hindi pa po kasi po lahat nawala ng tahanan, nandun din pa rin sila. Ma'am, do you have any number, ma'am, kung ilan po sila? Doon po sa EOC, nandun po ang report natin. Ang lahat. Ma'am, paano yung kanila? Paano yung pagkain nila and the rest na kanila? Sa ngayon, in municipality ng Dirac, meron nang na-provide ng mga relief goods na mga ibang areas or barangays na accessible ang road po. Okay. So, galing po dito sa inyo? Sa munisipyo po. At meron na rin po galing sa PLGU po. Okay. Ma'am, how the system works? From provincial government going to LGU? Or the LGU can provide na din po na galing sa ibang sources? Kami po dito, direct po kami sa barangay nagbibigay po. Si munisipyo po, direct din po sila sa barangay. Okay. Opo. Yun po ang naging system namin ngayon. But it is also coordinated with the mayor. Okay. Lahat ng galaw po. Ma'am, itong mga binibigay niyo pong mga relief items ay provided by the provincial government? Yes, sir. Yes. How about, ma'am, mga outside sources, ma'am? Yung as of now, yung DSWD nagpadala na rin. Yun din ang binibigay namin sa ibang na-serve namin na barangays dito sa Dirac at saka sa Bato. Okay. And as of now, wala pa pong donation na galing na meron na parating pa lang po. Okay. Ma'am, how about nakasakay kasi namin the other day yung Red Cross? Yes, may dala silang isang truck na relief. Dumaan din po ba yun dito? Actually, nakipag-coordinate sa akin yung isang team. And ang inuna nila yung barangay Santo Domingo, coordinated din po sa amin. Pero sila rin po ang magbibigay na or mag-identify ng barangay na bibigyan po nila. Okay, ma'am. And so far, ma'am, may mga inaantay pa ba tayong nag-signify to give any relief? Yes po, sir, from national agencies, from DSWD. Yes po, sir, meron. Other agencies, non-government agencies? Meron, sir. As of na pumunta nga si PTO na meron nag-donate from Davao na 1.5. Ma'am, paano nyo siya dinidistribute? Sino yung contact persons nyo sa kada evacuation center? Meron kaming kino-coordinate ko yung mga sa barangay captain po, sir. Kasi sila ang mas nakakaalam kung saan ang identified evacuation centers na sa constituents niyo po. Okay. Yan po ang system. Okay, so for ma'am, lahat naman nabibigyan dito? Opo, lahat po sila mabibigyan. Okay. Kaya lang po, as of now, konti pa lang po ang nabibigyan natin. So meaning to say, meron pang hindi inaabot? Opo, marami pa po, sir. Okay. Ma'am, yung pinakamalayong municipality nyo, na abot nyo na din po ba? Sa ngayon, yung pinaka-most affected, naabot na rin po namin kasi yung San Miguel, yung isolated area po doon. Okay. Nabigyan po namin ngayon. Sino po ang pwede kong kunan ng data as of the relief releases? Kami po, meron po kami. Basta i-inform ko din po muna si EOC kasi doon nagbibigay ng po. Si Edsel Estuye ng First Response Radio Team ng FEBC Philippines. Nakausap si Rosela Taraya, tagapagsalita ng Provincial Social Welfare and Development Office sa Catanduanes. Para sa COVID Watch Weekend, ito po si Efren Palyurina. COVID-19 Watch Weekend. Isa sa mga bunga ng pandemyang dinaraanan natin ngayon ay ang pagbubukas ng puso at isipan ng mga tao sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ano po ang kahalagahan nito sa mga tagasunod ni Jesus na nais na maibahagi ang mensahe ng kaligtasan, kapayapaan at kalayaan sa panahong ito? Pag-isipan po natin yan kasama ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Naranasan mo na bang matapilok habang namamasyal sa inyong lugar?
Pamilyar tayo sa pakiramdam ng pinaghalong napahiya at nainis sa sarili. Nawawala ang ating balanse at nasira pa ang dapat sana'y masarap na pamamasyal. Ganyan din ang nangyayari sa buhay natin kapag dumarating ang mga hindi inaasahang mga pangyayari tulad na lamang ng pandemya at mga super typhoon o kaya'y mga personal na krisis. Biglang-bigla tayong nawawalan ng kontrol sa takbo ng buhay natin. Ang mga planong maingat na inihanda ay pawang napalitan ng mga pansamantalang panakipbutas. Ngunit tanggap man natin o hindi ang mga abalang ito, ay binubuksan nila ang puso ng tao sa Diyos. Dahil sa mga pag-aalala, pangamba at pagkaligalig, higit na tanggap ng mga tao ang mga spiritual na bagay. Balikan po natin ang 3 kwento sa mga gawa, kabanatang 16, at balik-aralin natin kung paano nababago ni Jesus ang tao. Ang una nating tignan ay si Lydia, ang babaeng negosyante. Nakipagtalakayan siya kay Pablo at binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang manampalataya. Ang sabi sa mga gawa, kabanatang 16, talatang 14 hanggang 15, kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Siya'y isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Nariyan din ang batang aliping babae na sinapian ng masamang espiritu. Nakaharap niya si Jesus at siya ang nagpalaya. Ganito ang pagkalahad ni Lucas sa talatang 16 hanggang 18. Sinasapian siya ng masamang espiritu kaya siya ay nakapanghuhula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang paghuhula. Sinundan-sundan niya kami, nina Pablo, at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon di lumabas ang espiritu. At nariyan din ang bantay ng bilangguan. Nang lumindol ay nawasak ang kanyang bilangguan at dahil sa pagkaakala niyang nakatakas na ang mga bilanggo ay magpapakamatay na sana siya. Ganito ang kwento sa mga talatang 28 hanggang 31. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito lahat kami. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harap ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Maraming Kristiyano ang nais ipakilala si Jesus sa kanilang mga kaibigan at mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanila sa mga Bible study, mga talakayan at pangangaral ng Ebanghelyo. Tulad ng naging karanasan ni Lydia na nakipagtalakayan kay Pablo. Pero dahil sa panahon natin ngayon, nagbubukas ang ibang mga pagkakataon para maipakilala natin sa iba ang Panginoong Hesus. Marami ngayon ay may matinding pangamba sa hinaharap at tila nawawalan na ng kontrol sa takbo ng kanilang sariling buhay. Nawalan na rin sila ng katinuan sa kilos nila, samantalang hindi nila maipahayag ang pangangailangan nila ng suporta. May takot sila sa hindi nila nakikita o natitiyak. Ito ang pagkakataon upang masumpungan nila ang kalayaan mula sa takot sa pamamagitan ni Kristo. Ganito ang naging karanasan ng babaeng nasapian. Sa panahong ito ng magkasabay na pandemya at mga natural na kalamidad, hindi nakapagtataka na marami ang nawawalan ng pag-asa na makaahon pa. Kaya nakakaisip ang ilan na wakasan na lang ang kanilang buhay tulad ng bantay ng bilangguan. Ito naman ang pagkakataong marinig nila ang buhay na sapat sa lahat ng bagay na kay Kristo lang matatagpuan.
Nalalantad ang kahinaan at pangangailangan ng tao kapag dumarating ang kabigatan sa buhay. Ngunit sa pamamagitan ng mga ito, nakakapasok ang liwanag ng pag-ibig ng ating Diyos. Idalangin nating maging handa tayo sa mga pagkakataong bubuksan ng banal na Espiritu para ipakilala si Jesus sa mga taong nagugulumihanan at nawawalan ng pag-asa. Diyos naming Ama, maraming salamat po sa kaligtasan at kalakasan ng loob na ibinigay sa amin ng pagkakilala namin kay Kristo Jesus. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagpapalakas ng aming loob sa likod ng aming mga pinagdadaanan. Mangyari, Panginoon, na gamitin mo ito upang bumukas ang mga pagkakataon upang abutin namin ang maraming taong may takot at may agam-agam sa mga kapanahonan ngayon. Hayaan niyong kumilos ang inyong banal na Espiritu upang amin silang maabot at madala sa harapan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Dito po muling nagtatapos ang COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Mag-ingat po tayong lahat, kaagapay, at hanggang sa susunod na Sabado, sana po ay muli tayong magkasama. Sa pangalan po ng buong pangkat ng COVID-19 Watch Weekend, ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama, sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita at impormasyon o katanungan tungkol sa pag-aaral na inyong napakinggan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID Watch Weekend ay naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mobile app na FEBC PH Stream.